Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong nakakalungkot na nabasa natin at napanood natin tungkol po sa pagdarasal ng inyong senadora Amy Malditang Marites ng Bayan. No? Ito po, sabi nga nila, it's very cringy. No? Talaga bang prayer yan? O isang trapong politiko na nangangampanya sa isang prayer rally? Di po ba? Well, inallow siya. They allow it. So therefore, she used that platform to be, no, na maging malinis, na maging matuwid sa mata ng madlang people. No? Dito, hindi po tayo theologian, yung theology, dahil hindi naman po tayo mahusay sa ng mga Biblia. Pero nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ito. No? Dito po sa ginagawa ni Senadora Malditang Babang Marites ng Bayan. Pero bago ang lahat, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Doon po sa mga nagbibigay ng kanilang pa-blessings through super chat, super stickers, super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Nandun po sa ating community yung mga nagpapa-member, nagre-renew ng kanilang membership, yun nga pong nagbibigay ng mga blessings nila. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. Ganun din sa ating mga bashers, God bless na rin po sa inyo. Hindi naman po tayo magpapaka-hipokrito tulad ng taong ito. Pero, bago natin puntahan yung kanyang prayer, the prayer, di po ba? Parang naalala nyo ba yan? Yung tenor na lalaki, yung Italiano, The Prayer. Di ba? Kinanta rin yata yan ni yung lalaking sumali sa America's Got Talent. Di ba? Pero unahin mo natin yung ginawa niya sa kanyang pinsan. Di ba? Na talagang itinuro niya, sabi niya 3 times, para po siyang si Judas. Di ba? 3 beses, yung magtitilaok ba yun? Yung manok. At ako'y iyong ipagkakanulo. Tama po ba yun? Di ba? Ito namang si Amy, talagang malalaman mong Judas. Bakit? Doon sa vlog natin, binasa natin, doon sa sinabi niya, the word definitely, isa yun. Definitely, pangalawa. Definitely, 3. Di ba? 3 beses. Kung i-relate natin biblically, no? Yan yung halik ni Judas. The word definitely, siguradong sigurado siya. Walang pag-aalinlangan, for sure, na ang may kagagawan ng People's Initiative with bribery, with suhulan, with uudyok, baka may takutan pa, ay walang iba kundi si kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez. Bakit ko nasabing merong parang nag-uudyok, nananakot? Kasi may nabasa po akong balita sa Abante, hindi ko lang po alam kung sa Abante Tonight or TNT or yung isa, yung una sa balita, na even si Senator, yung nanay, si Cynthia Villar, na yung anak niyang babae na isang congresswoman, ay nagsabi rin sa kanya. Pinipilit daw sila na mangalap ng pirma doon sa distrito ng anak niya sa Las Piñas. So therefore, gamitin yung witness yan sa pagbubukas ng hearing ni Malditang Babang Marites, no, na senadora. Now, bakit ko nasabi yan? No? Kasi itong si Amy Marcos ay malinis. Pure white angel po siya. Hindi siya hipokrita. No? I-relate natin dito. No? Kayo na po ang humusga. Dito po sa Bible, sa New Testament,
John chapter 8. Ito yung pumunta si Jesus Christ sa Mount Olives, no? Ngayon, at doon pumunta siya sa temple courts. At nandoon yung mga tao. At nagturo siya. Yan, tinanong siya. The teachers of the law and the Pharisees brought a woman caught in adultery. Sabi nila, itong babaeng to ay nahuling, ang kasalanan niya ay adultery. Adulterous woman yan. Nahuli siya. Kasi siguro, yung kasiping niya, kasama niya, hindi niya asawa. Sa law of Moses, the Lord commanded Moses before then, sa Old Testament, that whoever committed sin, you have to stone them to death. Batuhin niyo siya. Yan. Ngayon, itong mga Pariseyo na to, tinitest po ang ating Panginoong Jesus kung ano ang sasabihin niya. They're trying to trap Him. No? Tinatrap siya. Diba? Ngayon, ginawa lang ni Jesus Christ, nagsulat siya sa ground. And they keep questioning Him. Parang alam mo na, yung ang kulit nyo, tanong kayo ng tanong. Ano ang sabi niya? Let any one of you is without sin, be the first to throw a stone at her. And again, nagsulat ulit siya. Wala lang siyang pakialam. And they did not ask question again. They did not ask him a question again. Nung bandang huli, tinanong niya yung babae, did anyone throw a stone at you? Sabi nung babae, wala po. Alam niyo na ibig sabihin niya. Kasi alam ni Jesus Christ, yung mga katangian ng taong nandoon, alam din niya yung nasa isip ng mga tao nung kasi siya ay Diyos. Now, ano ang relasyon nito kay Aimee? Aimee is always throwing a stone to her brother and to her cousin. Punahin ninyo. Tignan ninyo. Lagi siyang may putak sa kanyang kapatid at kanyang pinsan. Hindi porket ikaw ang nakakatanda sa dalawa, you will be micromanaging them. You will be the boss of them. You will be your brother's keepers. Your brother's keepers, mga kababayan, kaibigan, hindi masama yan. Pero, let them grow. They don't have any defect physically and mentally. You can be your brother's keepers, but you should not be an authoritarian, a dictator, a micromanager. You cast the first stone, and repeatedly you cast stones to them. So, ibig ba sabihin, wala kang kasalanan? Malinis ka? The latest salvo is yung sinabi niyang 20 million kay Speaker Martin. The word definitely. Is she without a sin? That's why she's doing it? Or she is just protecting herself? No? Sabi niya, hindi, pinoprotektahan kong pamilya namin. Romualdez yan eh, kabilang ako dyan. If you gonna rebuke him privately. Lalong-lalo na sa politika. Na lumalabas talaga na kayo-kayo hindi magkasundo. Kasi palalabasin ng tao na kayo talaga ay kapit-tuko sa kapangyarihan. Ano lang sabi ni Martin? I still respect her. Tawagan ko na lang siya o mag-text siya sa akin. I'm gonna talk to her. Di po ba? Ganun dapat. Be civilized. Ikaw, na Aimee Marcos, para kang Pariseyo. Sa tingin mo, malinis ka. Sa tingin mo, matalino ka dahil aral ka. Sa tingin mo, magaling ka dahil seasoned politician ka na. But the way you acted here is you become arrogant and boastful. Pilit mong itinutuwid ang isang pagkakamali. Wala na yun eh. Lipas na yun. You have to move on. That will be a history na kailangan lang tanggapin, matuto,
ganun, pero you don't have to yung i-micromanage mo itong mga to. Lalong-lalo na mga kababayan, dito sa ipapanood natin sa inyong prayer niya, dyan sa isang prayer rally, dyan sa Bulacan ng mga JIL, yung Jesus is Lord, nung mga Villanueva. It was attended by thousands of mga members, no, at iba't ibang kongregasyon, no. Kaya ko lang sinabi sa inyo to, no, those without a sin cast a first stone. And Amy Marcos did that. To who? To her brother and to her cousin. Buruin mo, mismong kamag-anak mo pa, kadugo mo pa, ang talagang titibag sa'yo. Hindi po ito sa tingin ng ibang tao, maybe sa tingin ni Amy, sa mata ni Amy, sa pag-iisip niya, no, I am my brother's keeper. I am my cousin's keeper. Sa kanya yon. Kasi ayaw niyang maulit yung history na pinagdaanan nila. Di po ba? Evident naman yan. Makikita nyo sa mga kwento niya, sa mga pelikulang ginawa nila. However, who are you? Know your place. Stay in your lane. Your brother is the president. Your brother is the commander-in-chief. Oo, kapatid mo yan. Pero pagdating sa governance, he's still your president. You have to respect it. Hindi lang naman ikaw ang bumoto dyan. Electoral and popularity votes nakuha niya lahat. Hindi lang ikaw. O sige, sabihin na natin, merong instrumento ka sa pagkakapanalo niya, but that's about it. Let him lead. May sariling pag-iisip ang kapatid mo. No? Huwag mong gayahin yung ginagawa ng mga kalaban ninyo. Yung mga anti-Marcoses, yung mga dilawang pink. Tuwang-tuwa sa'yo ang mga grupong ito kasi, no, kayo nagsisiraan sa pamamagitan mo. Gusto mo na ikaw ang masunod. Hindi po ganun. Oo, ate ka. Pero magpaka-ate ka. Know your place. Stay in your lane. Hindi po mga bata yan. Mga grown-up man and they know what they are doing. Hindi naman masamang kumontra eh. Kung ang kokontrahin mo ay ang palisiya, ang programa. Pero hindi. Iba ang ginagawa mo. Lalong-lalo na dito, mga kababayan. Panoorin natin para malaman nyo yung sinasabi ko. Eto, this is so cringy. Do you think this is a prayer? Ha? Unahan ko na kayo muna bago natin ito panoorin. Ano eh? Gamit ulit tayo ng Bible. Pasensya naman, no? Pasensya naman. Gamit ulit tayo ng Bible, mga kababayan. Dito, sa Matthew pa rin. Kanina, John. Ito naman, Matthew. Matthew, Mark, Luke, John. Di ba? Matthew, Mark, Luke, John. Okay. Matthew chapter 6. Giving to the needy. Sabi lang dito, babasahin natin sa New International Version. Ngayon, pinapaliwanag lang dito, no? Yung paano magbigay, no? Dapat bukal sa inyong kalooban, no? Wag mo nang i-announce. Di po ba? Kung magbigay ka, kailangan hindi malalaman nung kanan yung ginawa ng kaliwa mo. Ganon din yung kaliwa, hindi malalaman yung ginawa nung kanan. Ganon. Ibig sabihin, it should be done in secret. Because whatever it's done in secret, no? Alam ng Diyos yan. Revered by God yan. No? Binibigyang pahalaga ng Diyos kasi nakikita niya, hindi kayo hypocrites. Oh. Ano ba yung meaning ng hypocrite? Ha? Yung bang akala mo, sabi mo, ayaw mong kumain ng binagoongan. Pero yung pala, kumakain ka naman. Ayaw mong kumain ng candy. Pero naglilikurish ka, naglolop-lipap ka. Diba? Ito pa ibig sabihin niya, no? Hypocrites generally express themselves to have a higher morals than everyone else. Kaya nga, diba sabi oh, ako, palasimba ako. Diba? Makadiyos ako. Pero pagdating mo man dyan,
mata pobre, mura ng mura, hindi marunong tumulong sa kapwa. Di ba gano'n? Hypocrite, ipokrito, mga ganyan. Ha? Okay? O, sabi dito, makita nyo, itong mapapanood nyong video, is this a classic example of what the Lord Jesus Christ taught on Matthew chapter 6 verses 5 down to 8. 5 to 8 na lang kasi yung verse 9 down to 14. That is and how you should pray. Ha? Pero dito ang sabi niya, and when you pray, do not be like the hypocrites. Kaya ako nga dinefine sa inyo muna yung hypocrite. Dito, hypocrites, plural term. Marami po na hypocrites during his time. No? Lalong-lalo na yung mga the Pharisees and the Sadducees. Kasi sila ang mga aral daw po sa Biblia. Sila yung mga elites. Ayan. Ganyan din yung mga senador. At ilang congressman. At ilang politiko. We are the elite. Ayun sa Senado. We are the few. Di ba? Tama, mali. Ito, dagdag natin. For they love to pray standing in the synagogue. Yung synagogue referring to the church building, to the temple back then. And on the street corners to be seen by others. Ayun yung pagiging hipokrito. Gustong-gusto mo na makita ng tao yung ginagawa mo because you want to be praised by men, not by God. Ayun po yung pinatutungkulan dito. So mamaya malalaman nyo yung ginawa ni Amy Marcos. No? Papanoorin natin. I-explain ko muna sa inyo. Pagtsagaan nyo muna. Pero disclaimer, hindi po ako aral sa Bible. Hindi po ako theologian ba tawag yun? Yung sa theology. Anong tawag nyo doon? No? Okay. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Sabi diyan sa Tagalog, sinasabi ko na sa inyo, na ibigay na o nakuha na nila ang reward nila ng kabuuan. O ano yun? Ano yung nakuha nilang reward? Yung applause ng mga tao, palakpakan. Uy, ang galing, nagdadasal siya dyan. Uy, ang galing mong magdasal. Kita nyo yung mga taong nagdadasal na ang haba-haba, puro flowery ang lumalabas. Ibig sabihin, they're not praising God by that. They're just, they want men to praise them. Hindi talaga nila pinipraise ang Diyos kasi they want to be seen by men. Pag sinabi nating men, it includes everybody. Man and woman and children. Lahat po. Yun. Yung pinatutungkulan dito. They love praises. So that's why they already got their reward in full. Kasi yung reward nila ay galing sa tao. Palakpakan. Ay, ang galing mong magdasal. Ang galing mong magdasal, Tokis. Ganyan. No? If you receive those accolades, meaning, truly, your fervent prayer, how beautiful it is, how good it is, do you think God accepted that? Di po ba? If you receive accolades, palakpakan, ang galing mo, that's what Jesus said, they received their reward in full because you already received the praises coming from men. Now the question is, narinig mo na ba yung sinabi sa'yo ng Diyos? Anong ine-expect mo? Sabi nga nila, I rather receive my reward from God than from men. Di po ba? Kasi yung reward ng men is panandalian. Ayan. Naman yan, Tokis, naging Bible. Hindi naman po kasi nire-relate natin ito. Darating tayo doon, pagbigyan nyo na ako. Ika nga ng Hinebra song. Pagbigyan nyo na ako. Paminsan-minsan lang ito. Di ba? Hinebra pan po tayo.
No? Ito ang sabi nga ni Christ sa verse 6 of Matthew chapter 6, no? But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ito, kis prayer rally yun. Pwede naman po eh. Kung ang talagang purpose lang is prayer. Kung ang talagang purpose lang is to glorify God, to ask for benediction, to ask for help, to ask for guidance, but not to ridicule somebody or someone or a group of people. Not to chastise anyone or a group of people. Di po ba? May panahon dyan. Di ba? Sabi nga dyan sa babaw, this is how you pray. Di po ba? Nandyan. Yung sinasabi nyong the Lord's Prayer, panuntunan po yan on how you can pray, not praying the Lord's Prayer. Kayo na lang po ang mag-analisa niyan. Hindi ko nasasabi na haba vlog natin. Di ba? Oh, sabi niya, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Mas gusto ng Diyos na gawin mo yan mag-isa, walang nakakakita sa iyo, pero taos sa puso mo ang panalangin. Nagmula sa puso mo ng walang pag-iimbot, walang galit. Yung pag-iimbot, alam niyo ibig sabihin yung pag-iimbot? Galit. Pagtatampo, no? Pagmamalisya. Malinis ang pagdadasal mo. Magdasal ka lang. Thank you, Lord, for this day. That is a simple prayer. Thank you, Lord, for this day. Glory to your name. Forgive me, for I am a worse sinner. Ganun. At least bukal sa puso mo. Wala kang winalang hiya. Makikita nyo mamaya. Alam ko na panood nyo na, pero uulitin natin sa inyo. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Alam niyo yung babbling? Salita ka ng salita, walang naintindihan. Ikaw lang nakakaintindi. Di po ba? Or you're uttering words that are nonsense. Di po ba? Yan po yan. Like pagans. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, yun yung mga pagano, pagans. For they think they will be heard because of their many words. Kaya nga sabi ko sa inyo, sometimes a short prayer, basta mula sa puso nyo, malinis ang intensyon, do you think God will not accept that? Di po ba? Sabihin mo lang, tapos ng araw mo. Walang pag-iimbot, walang malisya. Thank you, Lord, for this day. That this day is sober. I am still alive. With your grace and mercy. Di po ba? Ganon. You don't have to read ganito. You don't have to bring your rosary ganyan. As long as you pray with all your heart, malinis ang intention, do you think God will not accept it? Gano'n man kaigsi? O mahaba, pero fervent naman, malinis naman ang intention? Di po ba? O, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Di ba? Do not worry about tomorrow. I am already there. I know what's gonna happen for tomorrow. Kaya rin sabi niya dito, He knows what you need before you ask Him. Ha? Alam niya na kung ano yung kailangan mo. Ngayon tanong, okay, alam niya naman na pala, bakit di niya pa ibigay? May rason. Lahat naman tayo nangangarap tumama ng loto. Lahat tayo nangangarap ng simpleng buhay. Yung iba nangangarap maganda, gwapo ang asawa. He knows everything because He is omniscient. Omnipotent ba tawag doon? Tama, di ba? Oh, lahat siya. He is not confined in time. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, so be it, di ko ipipilitin. I rather believe. And then nung pumanaw ako, meron pala. Diyari ako.
nakita ko si Digong sa perdition. Di ba? Di ba? Kasi may mga taong ganyan eh. No? The believers, the agnostic, and yung mga hindi naniniwala, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko tuloy, nasa isip ko na kanina eh. Sulat nyo na lang diyan sa comment, yung hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naman antichrist, may tawag doon eh. No? Yung si Aklang boy girl, yun, tawag niya sa sarili niya. They don't believe in God. God doesn't exist. Oh, okay. I cannot convince you, then I cannot convince you. No? Pero, pag meron naman pala, I'm just gonna say, hi, is it hot in there? O, ayan ha. Hindi ko na sasabihin dito yung verse 9 ng chapter 6 ng Matthew. Kasi, sabi niya, this then is how you should pray. How you should. Hindi niya sinabing, then this you shall pray. Hindi, you should. Hindi, sabi niya, hindi ito yung dapat nyong dasalin. Example lang ito. Pero ngayon nangyayari, no, I'm not chastising the Catholics, ginagawa na nilang Lord's Prayer yan. Pero ito yung basihan. Then you can come out with your own prayer with pure intention and heart. No? Do not babble or bubbling like a pagan. As much possible, no, kung talagang gusto nyong makausap ang Diyos, kailangan ikaw at ikaw lang. Walang makakakitang iba, tahimik, ganyan. Para kang yung concentration, put yourselves in the presence of the Lord. Imagine nyo ganyan. Di ba nga dyan, may mga nag-yoga. Di ba, sabi na, yung mga spirit natin, pag ganun natin, malay nyo, biglang makausap nyo ang Diyos, parang si Samuel. O kaya si Moses, di ba? Yung burning bush. Oh, now, eto na, yung pinaka-aantay ninyo. Sabi niyo, Tokis, ang tagal mo naman. Yung iba dyan, thumbs down na to, thumbs down. Era. Naging religious, politika ang pinag-usapan. I-relate nga natin. Kayo naman, sabi ko nga sa inyo kanina, pagbigyan nyo na ako. Paminsan-minsan lang ito. Eto po, oh. Eto. Yung hindi po makatiis dito, maglagay na lang kayo ng headphones. O di kaya, i-mute nyo na lang. O, eto na po ang ate o malditang ating babang Marites ng bayan. Ang haba na ng moniker nitong kulapa na to. Eto po, 3 minutes and 12, pero mukhang puputulin natin ha. Pakinggan nyo ha. Ang botong pinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan kaya ninyo ang ating vice-presidente. Ang kaganda ng tiyaglay ng kanyang puso, pagiging matang-isip, mapagpatawad at mapagpaling. Higit sa lahat, hapusin naman ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan ng siya ng kaliwanagan at pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga tinutong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala mo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag tuguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipawala ang bayan sa mga sakit at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng pagmumukunan, laging ihuli ang anuman ang sarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahanap ng kasalukuyan. Manandigan para sa tama. Labanan ang pwersa
Diyos, takalan ng bansang Pilipinas, kaysa ng mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Ayan po, mga kababayan at kaibigan. Nakita nyo yung sinasabi ko sa inyo kanina? Di po ba? But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Now, this thing applies to her? Sasabihin nyo, literally, no. Diba? Pero ang concept nitong mga kababayan, even though nandun ka sa prayer rally, do you think that prayer of hers will be acceptable to God? Tanungin ko kayo. Even though you did not go to your room o sa secluded place that no one can see you because, well, prayer rally. Okay, given. Nangyari din yan sa Old Testament. No? Meron silang Sabbath, no? They go to this magdadasal sila because it was commanded by God. But this New Testament said, your prayer should be done in secret. Not babbling or uttering nonsense words because God knows what you need before you ask Him. Now, dun sa ginawa ni Senadora, malditang babang ng, nakalimutan ko na kung pinasasabi ko no? Malditang babang marites ng bayan. Do you think it is acceptable to God? It is acceptable to men. And she already received her reward. Nagpalakpakan Di ba? Nagpalakpakan. 2 beses nagpalakpakan ng mga tao. Bakit magpapalakpakan? Prayer yan. Therefore, you ought not to please God, but you please men. Di po ba? Bakit nagpalakpakan ng mga tao? Yun ang sinasabi. You don't seek to please men. You ought to please God. Hindi mo itinaas ang pangalan ng Diyos. Ang itinaas mo ay ang pangalan ng BP. Di ba? Pinapurihan niya ang BP niya. Pero chinastize niya ang kapatid niya. She threw another stone. This time to her brother. Sinabi niya, buksan mo ang mga mata ng aking kapatid. At ang dami palang mga, ilayo siya sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Wala siyang binanggit kung sino yung mga demonyo na nakapaligid sa palasyo. Masakit yan. Kayo po na nagtatrabaho dyan sa palasyo, no? From the president to yung mga caretakers, sino sa inyo ang demonyo? Diyan sa pamilya ni PBBM, ninong PBBM, sino sa inyo ang demonyo? Sila naman pinatutungkulan nila dyan, di ba? Sabi ni Hitad, ang ahas dyan ay si Ninang Lisa. Bakit alam ni Amy na may mga demonyo sa palasyo? Di po ba? Ibig sabihin, may naiplanta siya dyan. Meron siyang ipinalanta na mga demonyo din. Yung mga PSG, di ba? Nakapalibot sa palasyo. Yung mga presidential advisors, nakapalibot sa palasyo. Some of the cabinet members, sino dyan? Bakit hindi niya binanggit? Di po ba? Bakit natatakot ka? Di ba para kayo sa bayan? Unahin natin ang bayan. Ipaalam nyo na sa publiko kung sino itong mga demonyo ito. O baka yung mga demonyong ito ay yung pang naiwan na itinalaga ni Digong. Di po ba? Marami pa diyang Asek-Yusek na itinalaga ni Digong na ayaw pang mag-resign. Which are coterminous dapat. Pero nandiyan pa rin sila. Sila yung mga demonyo ba? Na nagbibigay sa inyo ng impormasyon para i-malign, kastiguhin ang first family? If you truly want to help your brother,
Hindi mo gagawin yan sa public. Hindi mo idudulog ang dasal mo in public. Papasok ka sa isang kwarto na tahimik, walang nakakakita sa'yo na ikaw ay nagdarasal. Kaya nga po sinabi ko sa inyo to, nire-relate ko kayo dito sa Matthew chapter 6, the prayer. Paano kayo magdasal? Hindi sa katulad niyan. Ang katulad nito ay isang trapong politiko na hindi niya gustong i-praise ang God. She is not seeking a reward from God. She is not seeking any answers from God. No. She is selling her bitterness, her disappointment to the people. And that's her God, yung maliit na G. Because they already gave her reward by clapping their hands, by praising her. Do you think God will accept that? No. That is a very travesty of what Matthew chapter 6 verse 5 down to 8. Yung sinabi, yung aral ng Hesukristo. Hindi ganyan. Kung gusto mo talagang matulungan ng Diyos ang kapatid mo, gisingin siya, isalba siya sa mga demonyong nakapalibot sa kanya, you have to fervently pray. And pray without ceasing. Pray that no one can see you. Only the God Father or Jesus Christ can see you. Pray with your heart. No? With your clean conscience. Pero hindi po eh. 'Di ba? Binigyan mo ng praise ang BP. Makita mo. 'Di ba? Na malinis daw ang puso, kababaan ng puso. Do you think so? Coming from you? So therefore, yung kapatid mo, okay lang na masamain mo. Na ang tingin mo napakasama. Anong klaseng kapatid ka? Are you truly your brother's keeper? Really? Hindi. You are Cain to Abel. Alam niyo si Cain, ikaw ay si Cain kay Abel. Ikaw yung isa sa mga anak ni sino yon? Yung si David na gustong kunin yung kapangyarihan dun sa kanyang kapatid. Di po ba? Ikaw, yung 11 anak o 10 anak ni Israel na ibinenta sino yung kapatid nila? Yung napunta sa Egypt. Di ba? Dahil sa inggit, dahil sa bitterness. You are not helping your brother that way. And also, you are not helping yourself politically. Oo, sige, sabihin na natin, yung mga yan pumalakpak sa'yo. Pero pagdating ba 2025, isusulat ba nila ang pangalan mo kung sakaling kakandidato kang senador? Hindi prayer ang ginawa mo. No. It is just letting out your bitterness in a form of prayer. Siguro kung makakapagsalita na lang ang Diyos, tinira ka na ng kidlat eh. Di ba? Dapat nilakasan mo pa. Parang sumisigaw ka na dun eh. Sinisigawan mo ang Diyos, dinggin mo, Diyos ko. Parang ikaw yung kalaban ni sino ba yon yung, sabi niya sa Old Testament, si Samuel ba yon na yung nagdarasal yung mga pagano kay Baal? Sabi niya pa eh, lakasan ninyo, baka hindi kayo nadidinig ng Diyos ninyo. Ganon ang ginawa mo, Amy. It's not a prayer. It has the travesty. Nakakahiya. Nakakapanlumo. Na galing sa isang Marcos. Na itinuturing mo, idolo mo ang tatay mo. Na sana gawin ang pangarap ng tatay mo. Bakit? Wala rin bang pangarap ang Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang sabi niya? No? Ito, napanood ko po kay Ali Bugha, yung intro niya. Gusto ko ngang kunin eh. Kaso baka i-copyright ako ni Ali Bugha eh. Mahirap na. Malay nyo. Diba? Copyright ako. Di nayari pa ako. Ang sabi ng Pangulo, yung pangarap ninyo ay pangarap ko.
Yung pangarap ng tao na mamuhay ng mapayapa, masagana, masaya, kompleto ang pamilya, ay ang pangarap niya. Inaangking niya na yung pangarap ng sambayanang Pilipino. Di po ba? Di ba ganun din yung pangarap ng tatay mo? Na mabigyan ng karampatang magandang buhay ang bawat pamilyang Pilipino? Sa palagay mo, hindi yan ang sinasalamin ng kapatid mo? Ikaw ang gumigiba sa kapatid mo, which is pinagtatawanan ka na ngayon ng mga dilaw. Pinagtatawanan ka ng mga anti-Marcos. Alam niyo ba mga kababayan, sinabi ng mga Duterte Burak supporter? Na yun daw po, kumbaga, winalang hiyalang lalo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya nila. It only took him less than 2 years to destroy their family. Totoo ba yun? May katotohanan ba yun? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang sumira? Di ba? Sino ang sumisira? Sino? Ito. Sino ang katuwang nito? Sa paninira sa Pangulong Bongbong Marcos at sa First Family. Sino? Eh di ito. Di ba? Siyang nakakaalam ng lahat eh. I-connect nyo ang dots. Nasa circle siya ng Marcoses at ang sabi niya, yung mga destabilizer, nasa circle ng Pangulo. O sino yun? Isa ka dun. Isa kang Marcos. Di ba? Ikaw ang huhudas sa kapatid mo. Biruin mo, imbis na ipanalangin mo, no? Ipagdasal mo ang kapatid mo ng magandang bagay, tulungan siya sa mga pangarap ng mga Pilipino, hindi. You chastise him through your prayer. Sa palagay mo, tatanggapin ng Diyos yan. Pero pinapurihan mo si Tamilmil. Di po ba? Ibig sabihin, this woman is so perfect to your eyes. Kasi okay lang, kapatid ko eh, kamag-anak ko, batikusin ko. Kasi ako ang tagapagtago niya eh. Ako yung kanyang ate. Ako ang dapat masunod. Baby brother ko yan, hindi niya alam ang ginagawa niya. Do you think so? Now, why don't you cite an example that your brother misled you? May ginawa na bang korupsyon ang kapatid mo? Ano bang ginagawa ng kapatid mo? Naniniwala ka na nagpupulburo ng kapatid mo? Chumochongki? Ilabas niyo. Patunayan nyo sa sambayan ng Pilipino, sinasabi nito na ikaw daw ang nagsumbong sa kanya. So therefore, sa sinasabi nito, no, lalong-lalo na isa niyang vlog na ikaw daw ay nag-send ng message sa kanya na talagang hindi siya anak ng ama ko. Biruin nyo, kung totoo yun mga kababayan, so sino ang humuhudas sa Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito? Di ba ito? Tapos you are a hypocrite to say that prayer? Na imulat nyo ang mata ng aking kapatid? Sa palagay mo, tanga si Pangulong Bongbong Marcos? Sa palagay mo, tuta ang kapatid mo? Eh bakit hindi mo na lang yung ginawa bago pa mag-eleksyon? Dapat sinabihan mo na ang kapatid mo nung nag-file siya ng candidacy na, ading, wag na. You cannot make it. You don't know how to govern. You don't know how to do the job of a president. Well, hindi ko nakikita ang ikaw ay presidentiable. Dapat ganun na lang. Di ba? Kaysa naman ngayon, sinisira mo. Uulitin ko, anong klaseng ate ka? That you favor this one, no? Sobra ang papuri mo sa taong ito na kung saan unang-una kakampi ng Tsekwa. Di po ba? Na ang mga Tsekwa ang bumabalaura sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea, dyan sa ating mainland sa pamamagitan ng Pogo. Bulag ka ba? Ikaw ang dapat imulat ng Diyos sa katotohanan. Na yung pinapaniga mo, ay isang immature. Bakit? Kasi sabi nito, yung kanyang mga desisyon ay base sa sinasabi ng malditang Babang Marites ng bayan. Di po ba? So ano ang sasabihin ni Jaime? Ayun ang desisyon nito. Tama, mali. So sabi ni Jaime, si Romualdez, yung kanyang pinsan, ang may pakananong PI, bayaran. Maniniwala ito. Di po ba?
Without evidence. Ano ang sabi ni Romualdez? Patunayan mo sa korte at sa COMELEC. Di ba? Na ako ang gumagawa ng bribery. Na kami sa Kongreso ang nagpupus niya, nagtutulak na mimilit. Tapos magpe-prayer ka? Di po ba? Ako hindi ko husga, pero usisain na lang tong Matthew chapter 6 verse 5 to 8. Kung sa palagay ninyo, yung prayer niya acceptable to God, bakit hindi ka rin nag-prayer nung si Pangulong Duterte, no, ay maraming na italaga ring mga tiwali? Di ba? Nagbulag-bulagang ka. Di ba? Yung korupsyon, hindi natigil yan. Si Duque, hindi niya mapatanggal-tanggal. Yung constant import ng mga produkto, yung hindi pagpalag sa pang-aabuso ng mga inchik dyan sa ating West Philippine Sea, yung kabastusan ni Duterte. Di po ba? So therefore, you are a hypocrite. You are a BIG hypocrite. Tapos yung kapatid mo, kayang-kaya mong ganyanin? Hindi mo na nirespeto ang kapatid mo? Ito ibig sabihin, talagang pinanganay mo na ang sarili mo na hindi marunong rumispeto sa mga kapatid niya? Hindi ka naman siguro ganyang pinalaki ng magulang mo, lalong-lalo na kay Madam Meldy at kay Apo Lakay. Ang alam namin sa mayong mga magulang ay mapagkumbaba, hindi gumawa ng ganyan. Kahit na ano pang sira, kahit na anong pagmamalay ng mga tao noon, they keep moving forward. Ganyan din ang ginagawa ng kapatid mo, pero iba eh. Ikaw na mismo ang gigiba. Baka nga mga kababayan, ayan pa ang mamuno ng destabilization plot. Baka lang ha, tatanong lang. Kasi sabi niya, nasa loob ng circle ni PBBM. And she is one of those. Kapamilya siya. Di po ba? Tama mali. Nakakagalit lang mga kababayan eh. Hindi mo maisip na isang Marcos pala ang sisira sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Hindi ko mawari mga kababayan. Pagbibigyan ko na sana eh. Tinitimpi ko eh. Pero this one, it's too much. Nag-prayer rally ka pa. Pero you just want an accolade and praises from men, not from God. Do you think God will accept your prayer? Sa akin sasabihin ko na, hindi ako magpaka-hipokrito sa inyo. I will definitely, without a doubt, God will not accept that. Palagay mo, God, put your brother there. Ang gusto ng Diyos ay tulungan mo siya. Huwag mo siyang i-chastise. Huwag mo siyang ipahiya sa mga tao. You will be your brother's keeper, but let him do his job. Pabayaan mo muna siya. So, para wala pa naman siyang pagkakamali. O nasa executive level, wala pa siyang pagkakamali. Kung meron mang mga ahas dyan, let him discern it. Let him find out the truth. Di po ba? Nagkausap na ba kayo ni Ninong PBBM about it? Di ba? O ito, bakit hindi mo ito makontra? Ito, araw-araw, winawang lang hiya ang kapatid mo. Pero ngayon, napapatunayan ko, without a doubt, definitely, you are one of the sources of this buwakang ina. Tama mo ako. Kastiguhin mo ako, Senadora Amy. Na even though you are your brother's keeper, but you don't have to put him in your own microscope. He is a grown-up man. He knows what to do. He knows how to govern. He become a governor, a congressman, a senator. Di sana kung hindi marunong yan, sinabi mo na walang alam yung kapatid ko. Lagi na lang nakadepende sa akin yan. Lagi nakadepende kay Ime. Di ba? Wag, kasi adik yan. Adik sa pinagbabawal na gamot ang pamilya niyan. Ganon dapat eh. Inilabas nyo na eh. Para kami,
na mga sumusuporta at yung mga ibang loyalista, hindi na namin sila tutulungan. We will put somebody in there. Pero hindi. Di ba? Yun ang totoong naging you are your brother's keeper because you keep, no? O you kept those secrets. Ngayon, inilalabas mo because bakit? You are so disappointed. You are so bitter na siya ang naging pangulo instead of you, that your mom sided with him instead of you. Ganun po ba? And he have a successful wife than you are? Di ba? Ikaw na ang naglabas ng baho ng pamilya ninyo na hindi naman dapat, pero ikaw, because of your bitterness in your heart, ang tingin mo sa sarili mo, isa kang Pariseyo or Sadduceo. You are wearing a sheep's clothing. Tingin mo ang linis-linis mo. Tingin mo ikaw lang ang magaling. No? You want to be seen by men in a good-looking form. You want to receive accolades and praises. Pero sa mata ng Diyos, sana naman, wag mong awitin yung isa sa mga famous song pero nakakalingkot. Di ba? Yung It Is Well With My Soul. Wag sanang mangyari sa iyo yun. No? O yung mangyaring katulad ni Job. Di po ba? O yung kantang awiting It Is Well With My Soul. Alam nyo ba yun? Di ba? When peace like a river attended my soul. When sorrows like sea billows roll. Di ba? Ang gandang awitin niyan. Tignan ninyo. Ang ganda ng kwento niyan. Pero wag naman sanang mangyari sa'yo, Senatora Amy Duterte. No? Wag sana. Kasi hindi mo alam pag ang mismong Diyos na ang pumitik sa'yo, sasabihin ng Diyos sa'yo, sino ka? Di po ba? You become arrogant. You become prideful and boastful. Maybe you're your brother's keeper. But again, do not put him in your own microscope. Let him be. Iniluklok siya ng mayorya dyan. Pero ikaw, ang leader ng mga destabilizers. Hinayupak ka. No? Patawarin ka nawa ng Diyos. No? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.